Walang ya kayo? Mga gurang kayo? Bakit nyo ba kami kinidnap ha? Tanong ni Lance sa mga lalaki. Hoy babae, sino nag-utos sa'yo na gawin sa amin to? Hindi mo ba alam na buntis ang sisi ko? Pag may nangyari sa kanyang masama, kakalbuhin kitang babae ka. Nanggigigil na sabi ni Lance. Ngumisi naman ang babae sa kanya. Huwag kang mainip. Malalaman mo rin mamaya. Sayang ang gwapo mo pa naman. Yummy na sana, bakla ka naman pala. Natatawang sabi nito sabay hagalpak. Pati ang mga lalaki na nandoon ay tumawa rin. Pwede ba? Isara nyo nga mga bunganga nyo, polluted na dito sa loob ng sasakyan ang babaho ng hininga nyo. Sabi ni Lance na nagtakip ng ilong. Inamoy naman ng isang lalaking hininga niya. Oo nga. Gago kang bakla ka, nagtoothbrush ako kanina. Sabi naman ng isa pa. Tumawa naman ng malakas ang isa pa. Gago ka pare, ikaw palang mabahong hininga. Sabi ng isa na ikinainis naman ng may mabahong hininga. Gago ka rin pare. Kasalanan ko ba kung hindi ako nakapag-toothbrush kanina? Minadali niyo ko. Gago, hindi ka nagsisipilyo. Tignan mo kulay ng ngipin mo, nangingilaw. Sagot naman ng isa. Nagtatalo ng mga lalaki nang magsalita ang babae. Ano ba? Tumigil nga kayo. Baka gusto niyong akong magtanggal ng mga ngipin niyo. Galit na sabi ng nagpakilalang Jenny. Anong tingin-tingin mo? Hindi na kayo naawa sa kaibigan ko hanggang ngayon walang malay. Maganda na rin palang nakatulog siya. Baka masuka lang pag nakita ang mga mukha niyo at maamoy ang nakakamatay na hangin dito. At kasama ka na impaktang babae ka. Baling nila sa babae. Baka gusto mong patahimikin kita. Sabi ng babae kay Lance. Sabay labas ng baril sa bag nito. Natahimik naman si Lance. Mahirap na, baka totohanin ito. Matoda siya nang hindi pa nakakakita ng Fafa. Hindi nagtagal habang nasa biyahe sila may tinawagan ng babae. Opo, Uncle. Nakuha na namin. Malapit na kami. Hintayin niyo po kami dyan. Andito na. Pinatay na ang phone. Patingin-tingin na lang ang mga boys kay Lance. Hindi na makuhang magsalita. Baka may makita na namang kapintasan sa kanilang bakla. Sa wakas nakarating na sila sa hideout ng tinatawag na uncle ni Jenny. Buhatin niyo ng babaeng yan at ipasok. Hoy bakla, sumama ka ng maayos kundi bullseye ka. Patatamaan ko yung bird mo na hindi napapakinabangan ng kabaro ko. Sabi ni Jenny na pangiti-ngiti. Pagpasok nila ganun na lang ang gulat ni Lance nang makilalang mag-ama. Ikaw ang nagpadukot sa amin, matandang gurang na panot? Sabi ni Lance sa papa ni Bea. Mga tanga kayo, bakit isinama niyong baklang ito? Hindi ba niyo alam na anak yan ni Major? Isa sa matinik na task force eagle. Galit na sabi niya sa mga tauhan. Uncle, humarang sa daraanan namin kaya isinama na namin. Katwiran ni Jenny, nakaramdam ng kaba. Okay lang yan, Dad. Isipin na lang natin na bonus si bakla sa plano natin. Nakalimutan mo na ba, Dad? Na isa siya sa dahilan kung bakit hindi natuloy ang plano natin. Nakangising sabi ni Bea kay Lance. Hindi kayo magtatagumpay kung ano man ang plano niyo, babaeng hipon. Nakakasigurado ako dyan. Sabi ni Lance na lumabas na naman ang pagkabakla sa harap ng kinaiinisang si Bea. Oops! Huwag mong hawakan niyang kaibigan ko. Allergy yan sa hipon na katulad mo. Pangaasar ni Lance dito. Akma sanang lalapitan ni Bea si Angel na nakatulog sa supang kawayan na yon. Talian ng mga yan. Pati ang babaeng yan upang hindi sila makawala. Utos ng papa ni Bea. Ano ba? Huwag mo akong lapitan. Baka matodas ako sa'yo nang wala sa oras. Pigil nito sa lalaking lalapit sa kanya. Hoy, Impacta. Ikaw na lang ang magtali sa akin. Utos ni Lance kay Jenny. Dahil sabi nga hindi masyadong mahigpit pag babae ang gumawa. Hindi naman mapakali sina Fred sa mansyon. Naghihintay ng tawag ng mga kidnappers. Masyado na siya nag-aalala at natatakot sa kalagayan ng asawa. Lalo pa't maselan itong maglihi. Tandaan nyo, pag tumawag ang kidnappers, gawin nyo ang lahat upang mapahaba ang inyong pag-uusap. At nang matrace natin kung saan sila naroon. Paalala ni Major. Hindi nagtagal tumunog ang telepono nila sa bahay. Mabilis yung sinagot ni Fred. At gaya ng bilin ng ninong nila, sinubukan niya mapahaba ang pag-uusap nila ng kausap. Hello, sino kayo? At anong kailangan niyo sa amin? At pati asawa ko kinuha niyo. Sagot ni Fred. Hindi namin sasaktan ang asawa mo. Kung susunod ka sa gusto kong mangyari, 60 million kapalit ng buhay ng asawa mo. Ika ng lalaki.
Paano ako makakasiguro na ligtas ang asawa ko? At si Lance? Sabi ni Fred. Ipapakiusap ko itong bakla na kaibigan nyo. Sabi ng kidnapper. Sabay tanggal sa busal na nasa bibig ni Lance. Magsalita ka, kundi pasasabugin ko yan lalamunan mo. Utos ng kidnapper kay Lance at itinapat ang phone sa bibig ni Lance. Hoy, panot na gurang, ano bang gusto mo na sabihin ko ha? Ani Lance sa kausap. Napakunot noon naman si Major. Bakit ganun magsalita ang anak? Parang hindi tama. Sinenyasan niya si Fred na continue sa pagsasalita. Huwag mo silang sasaktan. Ibibigay namin ang kailangan nyo. Huwag nyo lang sasaktan ang asawa ko. Saan namin dadalhin ang pera? Tanong ni Fred. Ihanda nyo hanggang 2 araw at pag di kayo sumunod sa usapan, patay ang asawa mo. Tandaan, walang pulis na kasama at pakisabi kay Major Cortez. Patay ang anak niya pag nakialam siya. Bilin ng kidnapper. Tatawag na lang ako ulit kung saan nyo dadalhin ang pera. Sabi ng kausap at pinatay na ang tawag. Men, nakuha ba kung saang lugar sila naroon? Tanong ng ama ni Lance. Yes sir. Sagot naman ng pulis. Kung ganon tayo na, ihanda lahat ng mga bata natin. Ninong, sama po ako. Ani Fred. Ikaw ang bahala. Tayo na. Hoy babae, gumising ka. Kanina ka pa natutulog ah. Sabi ni Bea kay Angel at sinampal-sampal ang mukha ni Angel ng mahina. Nagpupumiglas naman si Lance. Wala siyang magawa dahil nakatali na nga siya. May takip pa ang bibig niya. Dumilat naman ang mata ni Angel sa ginawa sa kanya ni Bea. Nag-aapoy ang mata niya sa galit. Tinanggal ni Bea ang nakatakip sa bibig ni Angel at inutusang ibuka ang bibig upang pakainin. Ngunit imbis na lunukin ni Angel ang pagkain na isinubo ni Bea sa kanya, idinura niya ito sa mukha ni Bea. Sa galit ni Bea, sinampal niya ng malakas si Angel na ikinadugo ng labi nito. Walang hiya ka? Ikaw nang ang papakainin, magdudura ka pa? Sabi ni Bea ng galit na galit kay Angel. Ikaw ang walang hiya. Hayop ka. Makawala lang ako, ingungudgud kita. Ani Angel. Tingnan ko lang kung makalaya ka pa. Ika naman ni Bea. Samantala sa labas naman ng bodega kung saan dinala si Angel. Andun ang mga pulis at si Fred na sumama sa ninong niya. Kasarapan naman nagtotong-ita ng mga tauhan ng ama ni Bea. Wala silang kamalay-malay na napasok na sila ng mga pulis. Hindi rin nila napigilan si Fred na pumasok sa loob dahil sa labis na pag-aalala sa asawa. Sandali pare, jijingle lang ako. Sabi ng isa. Agad naman itong nakita ng isa sa mga pulis. Dahan-dahan itong lumapit sa lalaki at pinalo ng puluhan ng baril ang batok nito. Sanhi ng pagkatulog. Ang tagal naman nun, iihilang. Siya nang titira. Sabi naman ng isa. At nang mainip sinundan niya ang kasama niya. Katulad sa nangyari sa una, ganun din na nangyari sa pangalawa. At hinila nila ito at itinago. 5 lang ang bantay na nagbabaraha. 3 naglalaro at nanunood naman ang 2. Pare, silipin mo nga bakit wala na sila. Utos ng isa pa. Pare, mga parak na pasok tayo. Sigaw ng isang kidnapper. Nagpalitan sila ng putok, kaya todas ang mga lalaki na naglalaro. Nagulat naman si Cardo, ang ama ni Bea sa narinig na putok. Boss, napasok tayo ng pulis, sabi ng tauhan niya. 6 na lang ang natitira sa tauhan ni Cardo, kaya nagpapanik na siya. Maging si Bea at Jenny ay nanginginig na sa takot. Hawakan niyo mga bihag para may panangga tayo sa mga pulis. Utos nito, kinuha naman niya si Angel. Hawak naman ng isang lalaki si Lance. At sa likod naman si Bea at Jenny. Sumuko na kayo dahil napapalibutan na namin kayo. Sigaw ni Major. Dad, sumuko na kaya tayo. Wala na tayong kawala. Sabi ni Bea. Hindi pwede. Kailangan nating makatakas dito. Aniya, nagpaputok ang isa sa mga tauhan ni Cardo. Kaya napilitan ng mga pulis na paputokan din ito. At sinunod naman na inasinta ni Major ang hita ng lalaking may hawak kay Lance. Napasigaw ito sa sakit at akto sana magpapaputok ulit. Sakto ang kamay niya. Sanhi ng pagkabitaw ng barel. Napatili naman si Lance ng mga sandaling yon. Maging si Angel na hawak ni Cardo ay umiiyak at nanginginig na sa takot. Wala ring nagawa si Cardo kundi sumuko dahil natakot na matulad sa tauhan. Nasukol din sina Jenny at Bea na akmang pupuslit sana, ngunit nakita naman ng mga pulis. Sa labis na takot ni Angel ay bigla siyang dinugo. Napahiyaw siya nang may maramdamang malagkit na umaago sa kanyang binti. Agad namang sinaklolohan ito ng mga pulis at ni Fred. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Fred. Dinala niya ito sa malapit na ospital.
Palakad-lakad si Fred kakahintay sa doktor na tumitingin sa asawa. Panayandasal niya na sana mailigtas ang mag-ina niya. Kalaunan lumabas ang doktor. Ikaw ba ang asawa ng pasyente? Anito. Opo, Dok. Kumusta po ang asawa ko? Baby namin. Tanong ni Fred. Ngumiti ang doktor. Ligtas na ang mag-ina mo. Ngunit kailangan niya muna magpahinga. Kailangan niyo ng dobleng pag-iingat dahil hindi na makapit ang bata dahil sa nangyari. Kaya kailangan lahat ng kilos ng asawa mo nakamonitor lahat. Sagot ng doktor. Nakahinga ng maluwag si Fred. Buti na lang hindi nakuna ng asawa. Samantala hindi pa agad umalis ang mga pulis sa pinag-engkwentrohan nila pagkat may gustong ipagawa si Major sa anak. Makikita ang galit sa mukha nito. Ngayon, Lance, gusto kong bugbugin mo ang lalaking yan. Tukoy ng ama kay Cardo. Dad, hindi ba pwedeng ikulong na lang natin sila? Ika ni Lance dahil hindi naman siya marunong manuntok. Manabunot pwede pa. Susuntukin mo ba o ako ang susuntok sa'yo? Galit na sabi ng ama. Sinuntok naman ni Lance si Cardo ngunit walang lakas. Parang babae na walang kaalam-alam kung paano manuntok. Lalong nag-init ang ulo ni Major. Binigyan niya ng suntok ang anak. Walang yaka. Hanggang kailan ka maglilihim sa akin na bakla ka, ha? Ang akala ko mabibigyan mo ko ng apo. Kaisa-isa kitang anak. Ikaw lang ang naiwan sa akin ng mami mo. Tapos bakla ka pa. Gusto kitang ikahiya dahil sa ganyan ka. Tinagurian akong matinik, kinatatakutan. Nun pala may anak na bakla. Mapait na sabi ni Major. Hinablot naman ni Lance ang barel mula sa pulis at itinutok sa ulo niya. I'm sorry, Dad. Hindi ko rin ito ginusto. Maraming ulit na pinilit magpakalalaki pero hindi ko kaya. Akala mo ba hindi ako nahihirapan? Na sa bawat magkakasama tayo na dun yung takot sa dibdib ko na ikahiya mo ko at hindi mo matanggap. So ito na, dumating na ang kinatatakutan ko. Kahit kailan hindi ko gusto na maging pusong babae. Mahal kita, Dad. Kaya mas maganda na mawala na lang ako kaysa makita na ikinahihiya mo ko bilang anak. Umiiyak na sabi ni Lance. Natauhan naman ang ama sa sinabi ng anak. Aaminin niya na nabigla siya sa nalaman na bakla ito. Ngunit kahit ano pa ito, hindi mapuburang siya ang ama at mahal niya ito. At ito na lamang ang natitirang alaala sa kanya ng yumaong asawa. Nangibabaw pa rin kay Major ang pagiging ama at pagmamahal sa anak. Sige, pag ipinutok mo yan hindi na kita patatayuan ng salon. O kaya parlor. Sabi ng ama na naging mahinahon sa pakikipag-usap kay Lance. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lance, niyakap ang ama. Salamat po, Dad. Mahal na mahal ko po kayo. Sabi nitong umiiyak. Love you too, son. Tugon niya sa anak. Kapag daka kumalas si Lance ng yakap sa ama dahil may naalala. Sandali lang, Dad. May gusto lang akong gawin. Sabi nito at bumaling kay Bea. Isang malakas na sampal ang pinadapo niya sa mukha nito. Walang yaka babaeng hipon. Para yan sa pagsampal mo sa kaibigan ko. Sabi ni Lance matapos bigyan ng matunog na sampal si Bea at bumaling naman kay Jenny na ginawaran din niya na sampal sa muka. Hoy, impacta! Para naman yan sa nakakamatay na amoy sa loob ng sasakyan dahil sa masamang amoy. Abi muntik nang hindi nakasurvive ang beauty ko dun, ha? Sabi nito na pinaikot ang mga mata. Okay, Dad. Pwede na silang ipakulong, nakaganti na ako. Hoy, gurang na matandang panot, magbago ka na. Di ba sabi ko sa'yo hindi ka magtatagumpay? Ama ko yatang pinakamagaling na major in the whole wide world, no? Pagmamalaki nito sa ama. Napakamot na lang sa ulo si Major sa inaakto ng anak dahil wala naman siyang magagawa. Ayaw naman niyang mawalan ng anak. After 5 years. Yay! May baby sister na ako! Tuwang-tuwang sabi ni Fred Jr. sa new baby sister niya. Sa ikalawang pagkakataon nagsilang ulit si Angel ng malusog na sanggol. Andun lahat ng pamilya nila sa hospital. Junior, gusto ko aalagaan mo ang sister mo. Lalo na pag lumaki siya at huwag mong aawayin dahil kuya ka niya. Dapat mamahalin mo rin siya tulad ng pagmamahal namin ng mami mo sa'yo. Ani Fred sa anak. Opo, Daddy. Aalagaan ko po siya. Ano po palang ipapangalan natin sa baby sister ko, Daddy? Tanong ng anak. Napapangiti naman ng lola at mga lolo nito sa apo. Lana.
Lanang ipapangalan natin sa kanya. Aba, hindi ako papayag na hindi ko siya kapangalan, no? Wika ni Lance na nandun na pala sa may pinto na hindi nila namamalayan. Lana na ang tawag nila kay Lance mula noong ito ay tuluyan ng magladlad. Tuluyan naman natanggap ng ama nito kung ano siya. Nagtawanan ng lahat ng umentra na naman si bakla. Bakit po Lana, Tita Lana? Is it gay also my sister? Tanong nito. Kasi lalaki siyang maganda tulad ko. Lagi ko siyang aayusan. Teka, bakit hindi ko narinig na tinawag mo akong Ninang ha, Junior? Sabi nito sa inaanak. Kasi po nalilito ako. Kasi po gusto mo tawagin din po ko tang tita tapos Ninang. Ano po kaya kung tita Ninang na lang para magkasama? Sagot ng bata. Ikaw talaga pati anak ko nalilito sa'yo. Ani Angel. Pumayag na silang Lanang ipangalan sa new baby nila ni Fred. Apo, ano naman ang gusto mong sabihin sa kapatid mo? Tanong ng Lolo Lucio niya. Nakikinig naman ang lahat sa maaaring sabihin ng bata. Lana, paglaki mo ako ang magbabantay sa'yo. Walang pwedeng magpaiyak sa'yo dahil bubugbugin ko sila pag pinaiyak ka. Macho ata tong kuya mo oh. Mana sa daddy natin. Siyempre ikaw maganda ka rin. Mana ka kay ma'am. Baby, aalagaan kita. Mamahalin kita. I love you, Lana. Sana mabilis kang lumaki para ikaw ng kalaro ko. Kasi lagi na lang sila lola at mga lolo ang kalaro ko. Mahabang sabi ni Junior na inireklamo ng mga nakatatanda. Nagsasawa ka na ba sa amin, Apo? Tampo kunwari ng lola. Napapangiti naman si Fred at Angel sa kadaldala ni Junior na nakuha ata sa ninang Lana niya. Hindi po sa ganun, Lola. Sabik lang po kasi ako makalaro yung kapatid ko. Sabi ng bata sabay yakap sa lola. Nagyakap naman si Fred at Angel dahil sa sobrang saya. Wala na silang mahihiling pa ng mga sandaling yon. Hinalikan ni Fred ang asawa. Hep, tama na yun, baka masundan agad si Baby Lana, no? Maawa naman kayo. Sanggol pa lang tapos magkakaroon na agad ng kapatid. Honey Lance na ikinatawa ng lahat. Sa pagdaan ng panahon, maayos silang namuhay kasama ang kanilang mga anak. Sa mag-asawa, hindi naman nawawala ang tampuhan. Pero hindi sila natutulog hanggat hindi naaayos ang tampo o sama ng loob. Ang simula ng pagkakaroon niya ng gap sa isa't isa, ano man ang problemang dumating, maliit man yan o malaki. Pag-usapan ng maayos, wala namang mawawala kung idadaan sa maayos na usapan. Hindi sa init ng ulo. Matuto tayong magpakumbaba. Kung galit ang isa, huwag sabayan para hindi na lalo lumaki ang inyong tampuhan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, sa lahat ng aking taga-subaybay, lubos po akong nagpapasalamat sa pakikinig. Ingat po kayong lahat. Maraming salamat.